Inilagay ang nakakuyom na kamao sa kanyang dibdib, sinabi niya ng seryoso na mas maimpluwensya ang isang tao, mas malaki ang responsibilidad na kanyang pinapasan. Dapat ding gawing tungkulin ng buhay ng mga bayani ang pagliligtas sa sangkatauhan. Hindi sila dapat magtaksil sa kanilang pananampalataya para sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Bumabuntong hininga si Michael, iniisip na masyado siyang tanga para magtiwala sa lalaking ito na kopyahin ang isang quote mula sa isang kakaibang pelikula. Umiling siya, itinulak ang mga pag-iisip na ito at kinuha ang isang flask na may pulang likido sa loob na inihanda niya ng maaga mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay itinapon niya ito kay Austin na may mga salitang talagang nagsikap siya, kasama ang mga paraan ng organisasyon. Ang potion na ito ay makakatulong sa kanya na itaas ang antas ng kanyang kakayahan sa D-rank. Nabakas sa mukha ng lalaki ang pagkaayaw at nagulat siyang nagtanong kung bakit D-rank lang, hindi ba siya karapat-dapat ng mas mataas na gantimpala para sa kanyang mga pagsisikap. Iniunat ni Michael ang kanyang palad sa kanya at sinabi na dapat dahan daw ang itaas ni Austin ang kanyang posisyon at huwag hangarin ang agarang tagumpay, ngunit kung hindi siya nasisiyahan dito, maaari niyang ibalik ang potion. Nag-aalangang ngumiti, sumagot ang lalaki na ang lahat ay nababagay sa kanya at pinasalamatan siya sa kanyang pagkabukas palad. Pagkatapos, binuksan niya ang flask at ininom ang lahat ng laman. Nang maubos ito, itinapon niya ito sa gilid at, pinipigilan ng pagdudumi, naguguluhang nagtanong kung bakit amoy ketchup ang potion na ito. Sumagot si Michael na na-imagine lang niya ito, pagkatapos ay lumapit sa kanya at hinawakan ang likod ng lalaki, nagpa siya na susubukan muna niyang pagsamahin ang dalawang E-rank na perlas. Tahimik niyang inilabas ang mga ability pearls sa kanyang palad, pagsamahin ang mga ito. Nakuha niya ang kakayahan ng werewolf power D-rank, na nagpapahintulot sa may-ari nito na malayang maging isang lobo, anuman ang liwanag ng buwan. Hindi napansin ni Austin ang anumang pagbabago, naguluhan siya habang pinagmamasdan siya. Tumawa si Michael dahil kung hindi niya ay activate ang ability pearl, natural na walang mangyayari. Kinuyam ang kanyang kamay sa kamao, sinabi niya na kailangan ni Austin na magpainit ng kaunti upang lumitaw ang mga pagbabago. Nanginginig ang lalaki at nagtanong ng pagod kung ano ang gagawin ni Michael. Sa halip na sumagot, binigyan siya ng ating bida ng malakas na suntok sa mukha, na nag-iwan ng isang malaking pasa. Bumagsak si Austin sa lupa at umiiyak na nagsimulang magmakaawa kay Michael na tumigil. Ngunit bingi siya sa kanyang mga pakiusap, sinabing kailangan niyon upang mapalakas siya. Kaya, sa loob ng kalahating oras pa, narinig ang masakit na sigaw ni Austin sa buong parke. Nagpa siya na sapat na iyon para sa araw na ito, sa wakas ay inactivate ni Michael ang pearl sa kanyang katawan at agad na nagsimulang magbago si Austin. Nang mangyari ito, labis siyang nagalak. Naramdaman ng lalaki kung gaano kalaki ang pagtaas ng kanyang lakas. Pagkatapos, siyang bigyan ng oras upang tamasahin ang mga pagbabago, hiniling ni Michael kay Austin na kanselahin ang kanyang kakayahan. Nakita ang kanyang masamang tingin, ipinaliwanag niya na ang form na ito ay dapat na lubhang nakakapagod na panatilihin ng masyadong matagal. Pinakinggan ng lalaki ang kanyang mga salita at agad na bumalik sa dati, pagkatapos ay sinabi ni Michael kay Austin na patuloy na subaybayan ng blue pill at binalaan din siya na maging lubhang maingat dahil ang mga taong gumagamit ng blue pill ay emosyonal na hindi matatag. Isinusuot muli ang kanyang jacket, pinasalamatan siya ng lalaki sa kanyang pag-aalala. Sa isang ngiting may kasiyahan sa kanyang mukha, binaliwala ito ni Michael at idinagdag na sa pangalawang gawain, kailangang mangolekta ng impormasyon si Austin tungkol sa mga bayani na palihim na gumagawa ng masasamang gawain. Nang tanungin ng lalaki kung talagang nais ng organisasyon na mag-recruit ng mga bagong tagasunod, sumagot ang ating bida na hindi lahat ay maaaring sumali sa kanilang organisasyon, ang iba ay ordinaryong hilaw na materyal lamang para sa kanila. Nabakas sa mukha ni Austin ang pagkabigla at nagtanong siya kung sisipsipin ba ng organisasyon ang kanilang kapangyarihan. Nagtanong si Michael na may ngiti sa kanyang boses kung saan niya naisip na nagmula ang potion ng kakayahan, pagkatapos ay lumipad sa himpapawid sa kanyang metal na kalasag,
nag-iwan ng huling salita kay Austin na magtrabaho ng husto, mang-alap ng mas maraming kinakailangang materyales para sa kanyang C-rank na kakayahan. Ang mga salitang ito ng ating bida ay labis na ikinabahala ng lalaki, ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya't inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang noo at sumigaw na tutuparin niya ang misyon na itinalaga sa kanya anuman ang mangyari. Pagkaraan ng ilang panahon, lumipad si Michael sa mabatong baybayin ng dagat. Lumipad siya sa pinakamalayong baybayin upang hindi makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Huminto siya, hinubad ang maskara sa kanyang mukha at masayang sinabi na ang isang bakanteng beach sa gitna ng gabi ang pinakaangkop na lugar upang sanayin ang mga kakayahan ng snowwoman. Iniunat niya ang kanyang kamay sa harap niya at inactivate ang pagtawag at isang gininto ang liwanag ng isang portal ang lumitaw ilang metro ang layo mula sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, isang masayang Sofia ang lumabas mula dito. Agad na tumakbo sa kanya para yakapin at may ngiti sa kanyang mukha na sinasabing labis niya itong namiss sa buong panahong iyon. Pinahinto ni Michael ang babae, sinasabing sa seryosong tono na ngayon ang pinakamagandang oras para sa pagsasanay, kailangan nilang magkaroon ng practice fight sa isa't isa. Kumunot ang noo ni Sofia at tinanggihan ang alok, sinabing ayaw niyang saktan ang kanyang master, kung saan sumagot ang ating bida na isa lamang siyang summoned na C-rank spirit at hindi siya makakasakit sa kanya sa anumang paraan. Ang kumpiyansa sa boses ng lalaki ang nagpukaw sa kanya. Lumundag siya pabalik at lumapag sa may ilang gilid, sumisigaw na siya ang aatake muna. Isang ngiting may kasiyahan ang nabakas sa mukha ni Michael. Tumanggaw siya, sinasabing yun mismo ang inaasahan niya mula sa kanya. Nag-concentrate si Sofia at inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad na nabalutan ng makapal na yelo ang dagat sa loob ng ilang kilometro sa paligid niya at nagsimulang bumagsak ang puting-puting mga snowflakes mula sa langit. Bigla, isang maliit na lamat ang lumitaw sa espasyo. Napansin ito, kumunat ang noo ni Michael na may hinala na may mali. Lumaki ng lumaki ang lamat at sa isang punto, isang malaking paa ng halimaw ang lumitaw mula doon. Sumunod dito, isang palaka na hindi kapanipaniwala ang laki ang gumapang palabas mula sa lamat. Ang mensahe na lumitaw sa harap ni Michael ay nagsasabi na ito ay isang humanoid na halimaw na B-rank. Mas lalong kumunat ang noo ng bida. Natuwa lang siya na isa lamang itong D-rank monster invasion, kung hindi, magiging lubhang delikado. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi lang iyon ang lahat. Sa sumunod na sandali, isang unicorn ang lumundag mula sa lamat. Parehong tinarget ng mga halimaw si Sofia na hindi nakakaalam sa kanilang presensya hanggang sa huling sandali at lumingon lamang nang binalaan siya ni Michael ng nalalapit na panganib. Sa pagkakita sa kanila, napatigil ang babae sa gulat at pagkabigla. Wala siyang oras na gawin ang anuman nang mabilis na lumapit ang palaka sa kanya at umatake, itinulak siya sa gilid ng isang malakas na suntok. Nakita ito, napagtanto ni Michael na hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa, kung hindi siya mamagitan ng Mad Alien, siguradong may masamang mangyayari kay Sofia. Sa sandaling umakyat muli siya sa himpapawid, nabulag siya ng isang maliwanag na liwanag. Ilang segundo pagkatapos, tumigil ang lahat at inalis niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, tumingin sa unahan ng naguguluhan. Ang una niyang nakita ay isang malaking bloke ng yelo na nakalutang sa ibabaw ng tubig at bigla, nagsimulang lumitaw ang malalim na bitek dito. Habang nagkalat ang mga dingding ng bloke ng yelo sa iba't ibang direksyon, isang lamaking Sofia ang lumitaw sa harap ni Michael. Tumingin sa mga halimaw, nagtanong siya na may nagbabantang boses kung talagang desperado silang maghanap ng kamatayan. Sa kanyang paglitaw, bumagsak ng mas malakas ang nyebe at mas lalong bumaba ang temperatura. Ang palaka na tinamaan ng isa sa mga pira-piraso ng bloke ng yelo ay lumabas mula sa butas na nabuo ng pagbagsak. Tumingin sa babaeng lumulutang sa hangin, nagsimulang umungol ng aktibo ang halimaw na tila sinasabi sa kanya ang isang bagay. Mahinang nagmura si Sofia, tumingin sa palaka ng may pagkaayaw. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang isang maingat na Michael, napansin na malaki ang kanyang pinagbago at ipinaliwanag ng babae na ito ang kanyang combat form. Pagkatapos siyang tingnan mula ulo hanggang paa,
medyo nahiya ang lalaki at tumingin sa malayo. Nagpasya si Sofia na huwag magsayang ng oras at, ibinalik ang kanyang atensyon sa halimaw, umatake, lumikha ng maraming karayom na yelo. Agad na naging isang estatwa ng yelo ang Polaka, labis na nakatitig sa Snow Spirit. Nang tanungin ni Michael kung patay na ang halimaw, umiling si Sofia, sinabing hindi ganoon kadali. Bilang kumpirmasyon sa kanyang mga salita, sa sumunod na sandali, lumaya ang Polaka mula sa kanyang yelong piitan at maraming maliliit na piraso ang lumipad sa iba't ibang direksyon. Nagpasya din si Michael na makibahagi, inactivate ang kanyang flame control na kakayahan. Isang asul na apoy ang lumabas na parang pana patungo sa halimaw ngunit nagawa nitong umiwas bago pa man ito tamaan. Ilang beses pang umatake si Michael ngunit deftly na nakatakas ang halimaw sa bawat pagkakataon. Paglingon kay Sofia, hiniling niya sa kanya na subukang pigilan siya. Tumango ang babae at muling lumikha ng mga karayom na yelo, itinuro ang mga ito patungo sa halimaw. Dahil sa bilis ng atake, hindi nakaiwas ang halimaw sa mga karayom. Matibay na itong pinako sa lupa, naalis ang kakayahang gumalaw. Sinamantala ni Michael ang pagkakataong ito at muling umatake sa kanya, lumikha ng ilang bola ng apoy. Habang binabalot ng asul na apoy ang katawan ng Polaka, isang masakit na ungol mula sa halimaw ang narinig. Ilang minuto pagkatapos, natapos ang lahat at lumapag ang ating bida sa lupa. Lumapit siya sa patay na katawan ng Polaka at lumuhod, inactivate ang extraction na kakayahan. Nang nasa kanyang palad ang pearl, isang mensahe ang lumitaw sa harap niya na nagsasaad na ang nakuha na kakayahan. Physical Training, ID rank, na nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang kanyang stamina at iba pang pisikal na tagapagpahiwatig sa pamamagitan ng pagsasanay. Umupo si Sofia sa tabi ni Michael at sinabi na nawalan sila ng isa. Bumangon ang bida mula sa kanyang mga tuhod at nagsimulang lumingon, sinusubukang unawain kung saan napunta ang unicorn. Sa isang punto, itinuro ni Sofia patungo sa lungsod, sinasabing may mataas na posibilidad na patungo ang halimaw sa lungsod. Sumang-ayon si Michael sa kanya at sinabi na sa kasong iyon, dapat nilang abutan ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari sa babae. Hawak ang kanyang ulo, sumigaw siya ng may iritasyon na hindi ito patas dahil kamakailan lang siya nakalaya at isa pang bahagi niya ang gustong kuhanin muli ang kanyang kontrol sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Michael ng excited kung ano ang nangyayari at desperado siyang sinusubukang labanan ang kanyang kabilang kalahati, sumigaw na ang kanyang pangalan ay Miranda at hindi siya ang Snow Maiden. Bigla, hinawakan niya ang lalaki sa kanyang balabal, sinabing hindi niya hahayaan na sinuman ang kumuha ng pagkakataong ito mula sa kanya. Nang ipikit ni Miranda ang kanyang mga mata at lumapit upang humulik, nabakas sa mukha ni Michael ang pagkabigla na halo ng pagkapahiya. Gayunpaman, hindi natupad ang kanyang hiling dahil bumalik siya sa kanyang mas maliit na bersyon. Nagawa ni Michael na saluhin ang babae sa ere at maingat na ibinaba siya sa lupa. Naguguluhang nagtanong si Sofia kung ano ang nangyari. Ang tanong na ito ay ikinagulat ng ating bida at, hinaplos ang ulo ng babae, nagtanong kung talagang wala siyang naalala. Kumpiyansa niyang sumagot na wala siyang naalala kundi ang malapit na silang magsimula ng pagsasanay. Ang kanyang mga salita at ang pag-uugali ng kanyang adult version ang nagpukaw kay Michael na mag-isip na hindi isa kundi dalawang personalidad ang mayroon siya at hindi sila konektado ng isang karaniwang alaala. Bigla, masayang sumigaw si Sofia na sa wakas ay hinaplos ng may-ari ang kanyang ulo at inilabas ang kanyang mga kamay sa gilid, hiniling sa kanya na yakapin siya. Ang kahilingan na ito ay nagpatulala kay Michael. Bumabuntong hininga ng pagod, napagtanto niya na sa hinaharap, tiyak na magkakaroon siya ng problema sa kanyang dalawang personalidad. Tumayo siya at inalok ang kanyang kamay upang tulungan si Sofia na bumangon ngunit sinabi niya na gusto niya talagang matulog. Sinabi ni Michael na sa kasong iyon, maaari siyang bumalik at magpahinga. Matapos makuha ang kanyang pahintulot, inactivate ng babae ang portal at, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, kumaway sa kanya, nagpaalam na mamimiss niya siya.
Ilang sandali pagkatapos, nawala siya, iniiwan ang lalaki na mag-isa sa desyertong baybayin.